ipakitang picture po sa atin. Ayan. Kuya Doy, pakiyano nga po ako ng picture na gusto kong ipakita. Yan. Yan, okay. So, tignan nyo lang po muna yan. Okay. Kung anong picture yan. Okay. So, babalikan po natin yan maya-maya. Okay po. Yung picture na yan. So, sabi po nila, paano natin, or may tanong po ako sa inyo, paano natin malalaman ng isang bagay o isang nilalang po is buhay? Sige nga, try nyo imagine muna. Paano natin malalaman ng isang bagay po o isang object o isang nilalang is buhay? Sabi nung narinig po ako, gumagalaw. Di ba? And, pagka natin ng konting tanong, medyo baguhin lang natin ng konti. Paano kaya po natin malalaman na ang IBC Manila, tayo po dito, is buhay? The church is alive. Paano natin malalaman? Bigla ko kung naalala yung old nursery song na I'm awake, I'm alive, awake. Sige nga po, ang tatap of our voice, I'm alive, alert, awake, and enthusiastic. Yung nabubulpol. Sa pangako, one more time. I'm alive, alert, awake, and enthusiastic. Yan. May ano yun eh. May Tagalog, ako'y buhay. Sabi, ako'y buhay, hindi patay, nakikibaka. Yan. May Ilocano. Nabiyaga, alis ko di ba? So, ibig sabihin, sinasabi nun, yung the word alive. And to simplify po, na malalaman daw natin ang isang bagay o isang nilalang ay buhay, ito po ay gumagalaw. May paggalaw na nakikita natin, di ba? Or may nakaundusay dyan. Pag nakahiga, pag gumalaw yan, ay buhay pala. Ibig sabihin, malaking bagay po na pinapakita ng isang bagay na buhay ay gumagalaw. Okay po? And tayo po, as a church, ibig gusto kong iwan tanong. Are the church, are we, IBC Manila, tayo po, buhay kaya tayo? Buhay ba IBC Manila? Buhay po, buhay? Try natin i-determine po. Dahil po ba, maganda yung building na natin. Kung alam nyo lang po yung pinagalingan natin, di ba? Diba? Pero dahil po maganda na yung building po natin, kasi sabi, uy, buhay na yung IBC Manila. Or dahil din po kaya, marami na tayo, medyo napupulo-pulo na. Or dahil din po kaya, maraming ginagawa yung church. Okay? And kung titignan po natin yung bagay na yun, sabi nga natin, may malaking bagay po na kinalalaman dyan, yung tinatawag po, na ginagawa ng church, tayo as the body of Christ, na nagiging kabahagi po tayo, tinatawag na Great Commission. Matthew chapter 20. Okay po. Kailangan may nagiging kabahagi po tayo, which sinimplify po natin sa ilang bagay. 4 po yan. Hindi ko na po nagiging palagay po yun eh. Which is, to lead people to Christ. Ay, dapat yung ginagawa natin. We are leading people na makakilala sa Panginoon. Ginagawa po kaya ng church yun? Ginagawa ng IBC Manila yun? Sagutin natin sa isipan natin po. Okay? Lead people to Christ, mature them in the Word. Nakakapag-aral po ba tayo ng salita ng Panginoon? Dito, tayo na lang, as a church, sagutin nyo na lang po sa isipan natin. Okay? Pangatlo, strengthen them in worship. Okay? May pagsamba bang ginagawa? May mga bagay pa tayong ginagawang pagpupuri sa Panginoon. And then yung pangapat, commission them for ministry. Ito yung medyo may konting problema. Commission them in ministry. Nagiging kabahagi sa paggawa. Okay? And for this morning po, ang pag-uusapan natin is entitled Multipliers Mobilizing Believers. Tayo po tayo lahat, samahan niyo po, basahin po natin yung ating po passage for this morning.
Ephesians chapter 4, verses 11 to 12. Dahil dalawang verse lang po yan, hiling ko po na sabay-sabay na po nating basahin. Okay po ba? So, nakita nyo na po? Amen. Okay. So, on the top of our voice, Ephesians chapter 4, verse 11 to 12. Ready? Begin. So, Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers, to equip His people for the works of service so that the body of Christ may be built up. Ulitin po natin yung so that the body. Ready? Begin. So that the body of Christ may be built up. Ang Panginoon po ang mapagpala sa kanyang salita. Manalangin po tayo saglit. Mapagpala namin Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Panginoon, maraming salamat po. Minsan pa sa kalayaan ng sandali na ito na pinagkaloob niyo po sa amin para sama-sama po kami makapag-aral ng iyong salita. Hamunin niyo po kami at patuloy malaya kang makikilos, Panginoon. Itago niyo lamang po ako sa inyong likuran. Patuloy ka pong maihayag sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen and Amen. Nakakaupo na po tayo. Meron po akong isang senaryo gusto kong imagine niyo. Try to imagine itong senaryo na po ito. Try to imagine na nasa isang ano po tayo. Nasa isang battlefield o kaya nasa isang gera po tayo. Gera. O nasa gera tayo. Gusto na namin gera, di ba? Yung mga nagigera-gera na si Vietnam tsaka si China, di ba? Pero try to imagine nasa isang battlefield po tayo. And then, yung sa pangkat natin, yung general lang po natin yung lumalaban at tayo po ay nasa gilid. Nasa gilid lang tayo, wala tayong nasa gilid lang tayo, nakikira lang tayo. Sabi nga nakikiusyos lang. Tapos si general lang natin, yung leader lang natin po, yung namumuna para makipaglaban. Majority of the people here will say, Pastor, ano bang nangyayari dun? Matatalo tayo. Tama? Matatalo tayo, hindi natin mamimit yung goal na manalo. Tama ba? Some of us, bilang church, akala po natin na ang gawain ng Panginoon ay pinagkatiwala po sa atin ay gawain lamang po ng mga leader na nasa church. It is given po sa lahat ng nakakilala sa Panginoon. Kung tayo po ay kumilala sa Panginoon, isang bagay po na ipinapagawa po sa atin yun, na dapat po natin gawin, na dapat meron tayong kabahagi sa bagay po na yun. Kung titignan po natin, nung nag-symposium, may binahagi po si Pastor Christian eh. Sabi niya doon, God doesn't call the equip. He equips the called. Hindi naman niya talaga totally kailangan yung mga magagaling. Bagos pinagiging magaling niya, pinagiging karapat-dapat niya yung mga available. Pero actually, may konting pagbago lang. He calls everyone. Actually, yung panawagan na yun, binigay para sa lahat ng mananampalataya. Ngayon, tingnan po natin, determinant yung word ng mobilizing. Pag sinabi mo mobilizing, it's in the, sabi nila, it's in the present tense na kasalukuyan, ginagawa, kumikilos. Kung titingnan po natin yung sarili natin sa ngayon po, kumikilos po ba? Personal po personal gumagawa kaya ako. Or rather, may ginagawa kaya ako. Am I moving? And nung tinignan ko po yung pinakang word nung mobilizing, natawa ako eh. Nanggaling pala siya sa Old English word na mobilis. Okay? Iyan ako lang po. Mobilis which means capable of moving for a purpose. There's a purpose na ginagalawan niya. IBC Manila, nilatag natin po yung dahilan natin, yung purpose natin, yung Great Commission na pinapagawa ng Panginoon. Ang tanong, are we moving on that purpose? Ginagalawan po ba natin? Diba? Nagmo-mobilize ba tayo? Kaya ngayon po, yung mga po, titignan natin, may ilang bagay po tayo kailangan maintindihan when it comes on mobilizing. Okay, tatlong bagay lang po ito. Okay po. Una po,
Ay, ito. We are called for a purpose. Ano po sabi ng verse 11? Yan, Kuya Toy, paano nga po? Palitan ng mata. Yan. So, po sabi po dyan, so Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, the teachers. Kung titignan niyo po, may mga distinguish po ng mga ano po dyan eh, no? May mga bahagi na sinabi. May pastor, may evangelist, may teachers, okay, may apostles at tinuro dyan. May certain ginagawa. Eh, pastor, kung titignan ko, parang ano lang naman yan. Parang binigay lang po ata sa ano po yan, sa mga leader ng church. Kung titignan po natin, parang yun lang, specifically lang yata yung task na yan, pastor eh. Okay, pero may kanya-kanyang gampanin po. May mga kanya-kanyang ginagawa. Yung mga pastors, yung mga leaders, kung tinan sa verse 12, pwede paano mga sa verse 12? May certain gawain po kasi sila. Verse 12. Sabi sa verse 12, the teachers, the pastors, the prophet, the evangelist, is to na po? Verse 12, sabi, to, anong trabaho? To equip, maturo. Bilang isa sa mga pastor niyo po dito, my primary purpose is to equip you guys. Yun po. Yun po yung pinakang gawain ko. Yun po yung pinakang dapat kong gawin. To equip. Sino po? Tayo. Yung mga mananampalataya. Nang sa ganon, sabi, so that the body of Christ may be built up, mas lumawak, mas lumaki. Okay po? So tayo po, as a church, may kanya-kanya po tayong dapat kalagyan o may kanya-kanya po tayong ginagawa. Our calling is not a career, it's commission. Ano mo ibig sabihin yan? Pag sinabi po kasing career, usually meron po yan, yan, ang ganda na narinig ko po doon, no? Sa audio. May sahod. Binabayaran. When we say commission, it's been, ang ibig sabihin po yan, ipinagkatiwala. Hindi dahil magaling tayo, may kakayanan tayo, hindi. Isang bagay na ipinagkatiwala, ipinagubilin sa atin po ng Panginoon, yung bagay na ito. Okay? So isang bagay po na maging malinaw po yun sa atin. Na hindi dahil meron tayong makukuha, sabi nga nila, meron tayong naghihinata, hindi po yun. Kasi dahil yung nagbigay sa atin, yung nag-commission sa atin ay ang Diyos ang tumawag sa atin. So malagang malaman po natin yun. Okay? Na isang bagay din po as a church, as a body of Christ, hindi lamang po tayo, tawag ito, yung nasa gilid-gilid lang. Sino po na mahilig sa sports? Sino po naglalaro dito na basketball? Yan sa mga lalaki. Volleyball. Yan, volleyball. Sino po, napapansin niyo po, one time sa buhay na siguro naging ano kayo, athletic o kaya sports-minded kayo. Bakit kaya karamihan ng tao gustong maglaro ayaw na sa bench? Diba? Sino yung magandang idea? Gusto ko akong maglalaro. Gusto ko naglalaro. Ako po, ayaw na ayaw akong magpapapalit. Pag naglalaro kami, kahit pagod na ako minsan, giving the idea na gusto natin lagi na nandun ako naglalaro. Pero bakit kaya when it comes sa Panginoon, ang daming ayaw. Ayaw kong magano, kaya lang. Hindi mo dapat ganon. Hindi dapat tayo nasa gilid lang. Okay? Hindi dapat tayo taga-sigaw, taga-cheer. Dapat kabahagi, part tayo kasi that's the purpose. Minsan nakakalimutan natin, naging idea natin, trabaho nila pastor yan. Trabaho ng mga church workers yun, mag-share. Hindi po. It is given sa lahat ng mananampalataya. At kung ikaw po ay mananampalataya na sinasabi mo, naniwala ako sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoon, binigay niya po yung task na yun sa atin.
na dapat natin gawin, maging kabahagi tayo na, gagawin ko to, gawin natin to. Okay po? Na basically, the pastors, sila yung mag-equip, magtuturo. Kaya meron pa tayong mga ginagawang mga training. May mga ginagawa tayong discipleship program. That's the part of equipping. Okay po? Pero hindi rin po nangangahulugan na as the pastor, wala kaming gagawin. Hindi po. Nangangahulugan lamang na meron din lamang po kaming specific na dapat ginagawa. Pero di rin po kami excuse sa bagay na yun na dapat di kami magbahagi. So, ibig sabihin, lahat po tayo ay kabahagi na dapat doon sa panawagan ng Panginoon. And that's the purpose. Okay, yun po yun. Yun dapat natin maunawaan. And pangalawa po, bago pumunta sa pangalawa, magkakata pa ako sa inyong picture. Pwede pa naman yung picture ng number 2. Yan. Kita niyo po ba? Medyo balik sa akin. Yan. Yun. Ano po yan? Yan. Nung yung nasa upper right po, medyo sikat-kat ng konti ngayon eh. Sino po yan? Yung nanalo naman ngayon eh, ng tennis. Si Iyala, di ba? Yan po. Tapos yung sa left side ko po, ay right side ko, Gilas. Okay? Tapos yung sa baba po ay volleyball team ng Pilipinas. And then yung sa baba po, ang right ay si Everett Man. Ano po ba yung pinapakita ng picture na yan? Ano po yung one thing in common ng mga yan? Athletes. Pilipino master. Athletes sila, athletes. Ano kaya yung isang bagay na hindi nila pwedeng kaligtaan? Ano yung isang bagay kayo na hindi mawawala sa kanila na dapat nilang ginagawa araw-araw bilang athlete? Ano? Workout? Ano? Kaya. Ano ba ang gagawa? Kumain! Diba? Ito po yan. Actually, ang gusto ko yung point is that as a church, we are conditioned through preparation. Sila bilang athlete, naghahanda po yan. Okay? Sabi nga, there's an idea, what we do behind closed doors when no one sees matters. Yung mga bagay na ginagawa po natin na walang nakakakita na paghahanda, yun yung mahalaga, especially po sa mga athlete. Yung training nila, yung pagja-jogging nila, yung pagbubuhat nila, kailangan yun. Ako po, napansin ko lang, ako po, sarili ko lang po ito. Napansin ko lang po kasi, since December, nagsisimula na po akong yun, jogging. Jogging po ako. Since December po yun. Naalala ko since December. Then, nung unang laro-laro ko po kasi, naglalaro po ako ng basketball every Sunday. May fellowship po yung mga young people po na nalalagay sa akin po. Yung mga unang Sunday ko na sumasama ako doon, hilahod po kagad ako, mga 2 bulang na balikan na doon, nakaganoon na ako. Hindi na ako makahabol kay Joshua. Diba? Hindi na ako hindi na ako makahabol sa kanya. So, ngayon po, napapansin ko, from siguro mga March, February, nung naglaro na kami, parang ang gana ng pakaramdam ko, hindi na ako hinihingal. Wow! Kasi nag-unleash chicken. Then, nag-ano po kasi, naisip ko, yung pala yun. Kasi may behind nung ginagawa ko, every Sunday, may ginagawa ko on a weekly basis. With Tuesday and Thursday, may jogging club po kami, tumadami na po member namin. Gusto na. Diba? Nakakapag-jogging ako. Dati 5K lang po ngayon, maabot na po ng 10K. So, ano sabi ko? Yun yung preparation na ginagawa ko na meron palang pakinabang later on. As a church, tayo din po, dahil tayo ay magtuturo, dahil tayo din po ay magbabahagi, dapat magkaroon din po tayo ng tawag na paghahanda. Hinihahanda din po natin dapat yung sarili natin. Kaya kung may mga trainings tayong ginagawa sa church, okay po? Kaya dapat kailangan po natin yun. And isang bagay po na hindi natin mawawaglit, sabi ng Bible,
the word of the Lord will not return void. Ibig sabihin, walang tapon, walang sayang sa salita ng Diyos. Maaaring hindi natin muna naiintindihan ngayon, pero pagdating ng panahon niya, ay ito pa ibig sabihin. Okay po? So, kailangan po, ini-equip natin yung sarili natin, yung bawat isa po sa atin. Saan para po ini-equip natin? Sa salita ng Diyos. Doon po natin ini-equip yung sarili natin. Sobrang ingay po ng mundo ngayon. Grabe. Social media lang po, grabe yung ingay na. Diba? Lalo po ngayon, anong mainit-init? Election, diba? I don't want to be sound like political, pero napakaingay po. Diba? Napakaingay ng mundo. Diba? Ang daming ganito, ang daming ganito. Kung yun ang pagbabasihan natin, at yun ang i-equip natin, at ilalagay natin sa isipan natin, ano pong may babahagi natin? Ano po yung may kwento nyo? Ano po yung maisasabi natin? Hindi ko sasabi ko huwag tayo magkaroon ng pakialam sa mundo natin, sa bansa natin. Pero, kung ano yung madalas natin nilalagay, ano yung ini-equip natin, pinag-aaralan natin, nilalagay natin dito, nilalagay natin sa puso natin, yun yung madalas natin maibabahagi. Kaya we are being encouraging yung bawat isa po sa ating mananampalataya nawa dito na equip po natin ang sarili natin sa salita ng Diyos. Diba? Kaya po may mga ano po tayo, may mga small groups, may mga fellowships. Yan po yan po yung tulong yan. Hindi lamang dahil gusto ko nalang makita. Dahil isang bagay din para magpalakasan po kayo ng salita ng Diyos. Sabi nga ng pastor po natin, pag yung gathering na meron po kayo, ay wala yung salita ng Panginoon, socializing na lang po yun. Hindi po tayo after dun lang. Dapat meron pa din pong pagsasalita ng Panginoon na pinag-usapan. Kadalasan, ito pa ang nangyayari. Sana wala po sa IBC Manila po Hindi na nga tayo nagpapalakasan ng salita ng Panginoon, ibang tao pa po pinag-uusapan natin. Ay si Juan. Diba? Ay si Juan. Kapatid ni Juan. Diba? Yun na yung pinag-uusapan po Sabi po diba? Kailangan nag-build up, nagpapalakasan, nag-i-encourage. Diba? Totoo po pala yung bagay na yun. Ako po, lately ko lang po as young pastor. Totoo po pala yun yung minsan magkuwari yung mga dadalawin mong member. Pag may problema sila, makakawin mo pala yun. Minsan nakukuha mo. Minsan po, natutulala na lang ako Ikaw lang, parang natatabay, bigatin yun. Diba? Pero isang bagay po kasi may mga, I'm so thankful po ako, personal po may mga tao pong nilalagay ang Panginoon po sa akin para malapitan ko. Yan po, Pastor Dennis, yan sila, Panginoon. Kaya may bago na po ako bagong nanay-nanayan ko. Ay, ate pala sa ating atin. Yan. Kasi tatay Pastor Christian. Diba? So, ano sasabi ko po? Mahalaga po yun. Na may mga bagay tayong nilalalapitan that will encourage us na hindi lang dahil sa dulong nila, dahil sa ano po, sa salita ng Diyos. Ito po pang-equip natin. Okay po? Yun yung bagay na dapat meron po tayo. Okay? Kaya po sa church po natin, we are encouraging po yung bawat isa sa atin maging part, maging bahagi po ng small groups. Maging bahagi po tayo kasi yan po magpapalakas sa ating pananampalataya. Kasi I guarantee you po, pag every Sunday lang tayo merong pagpapalakas ng salita ng Panginoon, nakakakinig ng salita ng Panginoon, paano po yung ibang araw? Monday pa lang, lobat ka na, sabi ko Monday na naman.
Di ba? Sila po may ganung idea, pag Monday, ayaw mo ng Monday kasi Monday na naman. Di ba? Sabi nga, Monday is hectic day. Di ba? Kasi ayaw ko ng Monday. Ayaw ko narinig yun sa mga ano eh. Sa papayaran ng ministerya natin mga pulis. So ayaw namin ng araw ng Monday. Di ba? Sa isang bagay po yun, kailangan may nag-encourage, kailangan equip tayo ng salita ng Panginoon. And makikita po natin yun by having or being part ng isang discipleship or small group. Hindi nga po tayo. I-encourage ko po, kung wala pa po kayong mga small group, lapitan niyo po kami, ibigyan po namin kayo ng isang small group na nababagay po siya. Pang kids, pang youth, pang ladies, pang men, meron po tayo pang youth. Kung ang hiling mong mag-basketball, may mga kuya tayo dyan. Diba? Na hindi lang pang basketball, mayroon pang salita ni Lord. Ang dami po. Nagawa po kay Ate May, yung ano na yung small group niya. Dati po kapiyon, ngayon kanton na po sila. Diba? Iba na, diba? Nag-improve ba o nag-decrease? Diba? Sa incident, ang dami pong pwede. Okay po. And, isang bagay din po, itong dapat nakikita din po sa atin. When we engage, na tayo po ay tinuturuan at natuturuan po ng salita ng Panginoon, ano po yung kailangan na kailangan? Maging teachable po tayo. Ano po yung sabihin ng teachable? Ay, hindi ako yan. Siya yan. Talala ko po yung preaching ni Pastor De Blecard po sa ano sa Bulacan eh. Sabi pag parang feeling na tinatamaan ka, saluhin mo lang daw. Huwag ka nang magturo ng iba. Huwag mo sabihin, ay si ano yun eh. Kunin mo na. Diba? Minsan tayo, ganun po tayo, hindi tayo naging teachable. Nandun tayo sa ano eh, denial stage na, ay di ako yan eh. Dati. Di po maging teachable po tayo. And let the word of God sharpen not only our skills, but yung ating faith mapalalim pa. Diba? Pag ang isang bagay po ay rooted sa salita ng Panginoon, the word ugat, nag-uugat, o maraming ugat, ang hirap po mabunot ng tama. Kahit sa damo, sa puno, pag bubunutin mo po yan, na daming ugat niyan, ang hirap. Kasi bakit? Ang daming ugat eh. Ganun din po tayo. Pag tayo po ay rooted sa salita ng Panginoon, yun yung nag-equip sa atin. Okay po? Hindi tayo madaling matitihan. So, kailangan po ay equip po tayo. Then, pangatlo po. Yan. Commission for participation. Ano po ibig sabihin yan? Having a desire na magturo or having a desire na maging kabahagi. Sa atin po mga mananampalataya, ito po yung kagandahan naman po sa atin. And I guarantee, lahat naman po tayo marahil ay may ganitong pakiramdam. Nakikita po natin yung pangangailangan. Tama? Example, itong taong to kailangan maligtas. Itong taong to kailangan masyaran. Itong taong to may ganitong kailangan niya ng tulong. Nakikita po natin yung need na yon. Nararamdaman natin yung pangailangan na gano'n. Gusto kong makapag-share. Gusto kong magbigay ng tracts. Gusto kong mangatok ng bahay. Gusto kong maging part ng Bible study. Gusto kong maging part ng small group. Gusto kong maging kabahagi ng gano'n. Maganda po yung gano'n pakiramdaman, ha? And meron po tayong gano'n. Karamihan sa atin, lahat tayo may gano'n pakiramdam. Pero minsan, ang nakakalungkot, nagiging pakiramdam na lang siya. Hindi natin ginagawa ng gusto ko maging gano'n. Gusto ko maging part nun. Sa Bible school po, ang tawag po nila dyan. Gagamitin ko yung word na ginagamit po nila. Sabi nila, puro ka lang, o puro lang tayo, yaw-yaw. Ano yung yaw-yaw? Then, yaw-yaw. Hindi yaw-yaw. Ano yung, iba yung yaw-yaw. Yaw-yaw. Ibig sabihin, salita lang. Ayaw
kailangan itong isyaran, kailangan itong makaabot ng salita ng Panginoon, kailangan mong mabigyan na ito, kailangan iligtas ito, kailangan puntahan ito, kailangan ipag-pray ito. Ano ginagawa natin? Kailangan po, tayo po ang gumagawa. Sabi nga po ng ating po matandang Dr. Gabino po, ang ating pong founder, sabi po niya, pag nakita mo yung pangangailangan, punan mo. Sa'yo ipinangusap ng Panginoon yan, ikaw ang pumunod dyan. Pag nakita na po natin yung pangangailangan, pag nakita nyo na po isang tao dyan, na kailangan ng panalangin, huwag mo na pong hanapin si pastor o kaya worker ng church para ipanalangin siya at patanggapin siya sa Panginoon. Ikaw na po. Nandun ka na eh. Di ba po? Hindi ko po pinapalaki yung ulo ng mga worker po natin. Pero minsan, may ginagawa na sila, tatawagin mo pa sila para silang magbahagi nun. Kaya hindi po kayo magkakahilahod po yung mga itsura minsan. Kasi may ginagawa na dito, siya magkagawa dun. Diba? Dapat po, may participation na ginagawa, kabahagi tayo. Ito po sabi po sa amin lagi ni Pastor Dennis. Try to imagine na nasa isang bangka po tayo. At lahat po tayo ay dapat sumagwan. Di ba ang dali po pag sumasagwan lahat? Paano po kaya pag may dalawa o isa hindi sumagwan? O may sumagwan, tataliwas. Ano mangyayari po sa bangka natin? Hindi tayo uuusad. Magiging mabagal po tayo. Di ba? Kung medyo ginawang ka ba? Kung mabigat-bigat po yun, hindi tayo makakausad. Mabagal. It's either tayo po nagpapabagal o tayo ang tumutulong para umusan ng mabilis. Pamili po kayo. Dapat tayo po mga mananampalataya tumutulong para umusan. Mapabilis. Okay po. Nakakalungkot, hindi na nga minsan po tayo, sana po, wala sa IBC Manila po ito. Na hindi na nga tayo naging kabahagi, tayo pang number 1 critic. Dapat ganito ginawa dyan eh. Dapat ganito yan eh. Dapat ganyan yan eh. Mali yung ginawa niya. Hindi na nga po tayo tumulong, naging critic ka pa. Imbis na i-encourage mo na lang. Diba nakatulong pa eh. At okay yung ginawa mo, keep it up. Pero hindi ganun minsan eh. Mali yung ginawa mo eh. Hindi mo dapat ganun. Makikita natin yung bagay na yun, pag nakita natin yung bagay na dapat ako kabahagi doon. Ang ganda po sinabi sa verse 12, so that the body of Christ may be built up. Para po mapalago yung katawan ni Kristo, yung gawain ng Panginoon, mapalago. Kailangan po mag-participate lahat. Kailangan maging kabahagi po lahat. IBC Manila, Christian, mananampalataya, kabahagi po tayo doon. Again, God wants you na mag-participate. Diba? Ang pangit naman para tayo si Moses eh. Naalala ko din si Moses. Alam niyo po yung nangyari kay Moses sa Bible? Yung mga bagay na gustong ibigay sa kanya ng Panginoon, hindi niya naman totally nakagatakuha eh. Yung pinangako sa kanya. Sa kanya yung pinangako yun eh. Ano nangyari po sa kanya? Tinanaw niya na lang. Tinanaw niya lang po yung promise na din. Naging mabuti pa sa kanya ng Diyos. Pinatanaw lang. Gusto niyo po ba yung gano'n? Tagatanaw na lang tayo? Yan, galing yung ginawa nyo na. Hindi po. Dapat tayo po kabahagi tayo. IBC Manila, Christian, mananampalataya. Tayo po yun. Kailangan maging kabahagi ako ng bagay na gustong pagawa ng Panginoon. Ano po yun? To lead people to Christ, to mature them in the Word, to commission them in ministry. Yan po tayo eh. Yun dapat ginagawa natin. Maging kabahagi ako nun. Mag-participate ako.
Yun po yun. May pakita ko sa picture. Ito yata, yung picture ni yung ginawa ko sa Facebook. Ayan. Sa mga nanonood po sa vlogger po yan si Ned. Yan. Iyakan mo ko yan. Ayan. Gusto ko basahin yan Ngayon siya lagi sinasabi sa asawa niya. Yung word na, mura lang yan. Ay, bigyan mo lang konting po yan. Si Ned, or Ned, meron po siyang asawa. Yes, meron po silang binibiling, may gusto silang item. Tapos sabihin po ng asawa niya or siya, mura lang yan. Correct. 1,000 or 10,000, i-divide nila into 365 days. Lilit niya naman. Lilit yung kailangan nilang ipunin araw-araw. Ano ba yung gusto kong bigay na picture sa atin? Ang isang bagay na napakalaki, sa tingin natin napakalaki, pag may mga kabahagi at nagtulong-tulong, makapaliit. May challenge pa ako kami sa inyo. Labas niyo po yung calculator. Nung nakaraan po, na-share po natin, around sa barangay po natin, merong 2,000 constituents or mga tao po na pwede pag-minister yun. 2,000 po yun. 2,000. May 2,000 po. Try to imagine, sabihin natin, correct. For example, ilan po pastor natin dito? Pastor Dennis, Pastor Christian, ako po, tatlo kami, correct. I-divide po natin yung 2,000 sa tatlo. Ilan po? 600. Sabi na, 600 something. Malaki, maliit. Malaki. Parang hindi kakayanin po no? Gawin natin, dahil medyo dumami yung sabi, kahapon po, po tayo kakagabi, kahapon. And blessing po yun, nasimulan na po yung campaign po natin sa church na door-to-door knocking. And po dito sa barangay po natin. Kahapon po, hindi po nagkakamali, 7 po kami. Sa 7 po kami. Iyan lang po natin try lang natin 2,000 divide by 7. Pakwenta nga po. Sige. Ano ko yan? 285. Malaki maliit po yun. Malami pa din po para sa tao no? 285. Pero try po natin. Sabi ni Pastor Dennis, nagre-range daw po tayo sa church. Sa church po yung anniversary po natin, gamitin natin yun. Nasa 100 plus po mas tumubukan natin. Sabi na sabi, nasa 100. Okay. Kuya, Dave, 20. Lumiit po yung number. Lumiit po Try to imagine po yung simple number lang na yun. Kung lahat ng tao na yun, 100, ay maging kabahagi po at umabot sa 2,000 meron tao sa barangay po natin, mapapadali po yung gawa ng Panginoon. Tigilente, kaya. Doable lang po yun Pero kung yung pero kung yung kukunti lang, 200 sa isang tao, ang hirap po nun. Ako man po, gusto ko po kayo mausapin lahat, hindi ko po magagawa. Di ba kaya, I try nga, ikutan talaga pag mag-service po after Kasi gusto ko po makamaya, pero yung mga pagkakataon, nakakauwi na po yung iba So, dito pa lang po, hindi ko na nagagawa. How much more pag 200? So, ano po yung gusto kong sabihin? Pag napapaliit po, yung isang bagay, marami nagiging kabahagi, dumadali po yung isang gawain. At mas nadadali, hindi na nadadali, mas nagiging madali yung pagkakataon o malaki yung possibility na magawa yung dapat gawin. Kasi maraming gumagawa. Sa barangay pa lang po natin yun. Diba? How much more buong Manila? Malaki yun. Pero ito na barangay natin, 2,000. Parang gusto ko sabihin, kailangan nating mag-participate. Christian, mananampalataya, IBC Manila, kailangan po natin mag-participate.
Kailangan natin maging kabahagi. Tama na po yung idea na sila na lang. Diba? Maging kabahagi po tayo. Alisin na po natin yung kaisipan na wala akong kakayanan. Meron pong pamamaraan para ma-equip po tayo. Ang gusto ng Panginoon sa rin, maging kabahagi tayo. Diba? To give you some lang po, idea lang din. May mga pagkakataon din naman po talaga. Talagang hindi natin tinatanggal. Hindi natin dinidisagay. No, may mga hindi rin nabiyayaan ng, sabihin natin, ng lakas ng loob na makapagpahagi. Pero may mga tinatawag pong Andrew. Ano po si Andrew? Na disciple ng Panginoon. Sino mo nakakilala kay Andrew? Na disciple ng Panginoon. One of the 12. Anak ko rin Pastor James. Sino po? Isa po siya sa ngayon, sila yung mga matanda po natin. Isa po siya sa 12 disciples. Pero kung wala po si Andrew, wala pong Peter, wala James, wala po John. Basta gano'n. Tingnan niyo po sa buko. Tingnan niyo po doon yung kwento nila. Siya po ang nagdala sa mga kapatid niya at sa ibang mangingisda. Mangingisda po yun, sila Peter. Mangingisda sila. Pero si Andrew po ang nakasaksi at tinawag na po yung mga yun. Pero hindi rin po nangangulugan na yun ang ginawa ni Andrew. Nag-minister din po sa iba. May accounts din po na sinabi. Pero ang gusto ko lang pong ipunto is that may pamamaraan para magamit ka ng Panginoon. Maaaring ikaw pwede kang mag-host, pwedeng pwedeng magyaya ng kaibigan, pwedeng mag-handle lang, dito ko gagawin yung small group sa bahay, sa opisina, sa school. Diba? Pwede kang maging Andrew. Pwede tayong maging Andrew. Ang tanong lang is, gusto mo mag-participate? Diba? Gusto ba natin maging kabahagi? Gusto ba natin maging part ng gano'n? Sarap po yan, Kanina po, may pinakita ko sa inyong picture kanina. Pero bago po yun, pwede yung quote natin. Yan. Mobilize members, multiply ministry. When the church activates, the kingdom accelerates. Hindi na natin kaliwanag po yan. Balikan po natin yung picture na inano natin kanina. Yung pinakita ko po unang-una sa inyo. Kwento paano nga po ako. Kwento yung picture. Yung unang-una po picture. Yan. So, sa mga nakakala po, anong tawag po dyan? Ang pangit naman yan, basta. Diba? Yan po ay tubig po yan. Tubig po yan, tubig po yan. Hindi po yan puti, tubig po yan. Okay? Ang tawag po dyan, basically, tawag po dyan is, sabi nila, yan daw ay considered as stagnant water. Paano mo na po ang stagnant water? A water that has been left undisturbed or moved for a period of time. Yung hindi nagalaw, hindi gumagalaw na tubig. Okay, yan, stagnant water yan. And sabi, the lack of movement allows the growth of microorganisms and other harmful substances. Dahil yung tubig na yan po ay hindi gumagalaw, naka-stuck lang sa dyan, ang daming mga microorganism na nabubuo. In short, ang bantot po yan. Diba? Baka may mga ano dyan, yung gumagalaw ng gano'n, kiti-kiti. Diba? So, sinasabi natin, church, try to imagine tayo po yung sapak na yan. Pag hindi po tayo gumalaw at gumagalaw, maaari ang daming harmful substance at pwede nyo ma-acquire. Ang dali po ng discourage na problema na naman. Kasi bakit? Hindi ka gumagalaw. Sabi nga, galaw-galaw din. Baka may stroke. Galaw-galaw din IBC Manila. Baka mamaho tayo. Galaw-galaw
pag hindi tayo gumalaw, ang daming harmful things na pwedeng mangyari po sa inyo. Just like that stagnant water na hindi gumagalaw at hindi na gumalaw, ang bahaw na yan. Kung tatanungin ko po kayo, maliligo po ba kayo dyan o hindi? Or ganito na lang, iinom po ba kayo dyan? Basta di pa ako sila. Diba? Kahit nga kalabaw ata, ayaw pa pumunta dyan. Ano pong sinasabi ko? Hindi niya mamimit yung pinakang purpose niya. Christian, huwag po tayo maging stagnant water. Galaw po, galaw! Maging kabahagi tayo. Sa abilidad na meron ka, hindi yung wala po tayo Hindi po natin pinag-usapan yung wala kasi wala nga tayo nun Yung meron po kayo. IBC Manila, Christian, mananampalataya, anong meron po kayo? At yun yung maging kabahagi mo na, Lord, gusto kong maging kabahagi. Gusto kong maging part niyan. Kasi the more na hindi tayo kikilos again, try to imagine, mag-iigit na po tayo. Mabawong Kristiyano. Again, galaw. Maging kabahagi. Hindi lang dahil nakita natin yung need. Hindi lang nakita natin na kailangan nila makakilala. Hindi lang dahil nakita natin na kailangan kung mag-share nito. Hindi lang dahil, alam mo, maging bahagi tayo. Maging bahagi ka. Maging bahagi tayo. Tayo po tayo. Mula po sa ating pag-aaral. Ako medyo parang ouchie, masakit. Sabi ng Panginoon ang ganda nga naman nung na-share ko natin kahapon sa mga youth. Sabi ng Bible, John 8:32, sabi, you will know the truth, and the truth will set you free. At ang katotohanan sa sandaling ito, gusto ng Panginoon maging bahagi tayo. At pagpatuloy natin itinitinay na ayoko maging part niyan. Sila na lang. Hindi ka patuloy na magiging malaya. Makukulong ka sa idea ng kasinungalingan na wala kang dapat gawin. Hindi. May kailangan kang gawin. May kailangan tayong gawin. Kabahagi tayo. IBC Manila, Christian, kabahagi ka. Kabahagi ka. And that's the truth na gusto mailatag sa atin ng Panginoon ngayon. Ang tanong na lang is, Lord, dapat ganun tanong natin, Lord, saan mo ba ako gustong gamitin? Dapat ganun tanong natin Lord, saan mo ba ako gustong ilagay? Saan mo ba ako gustong, ano yung dapat mong gawin para sa'yo? Dapat ganun tinatanong natin. Lord, I'm willing, gusto ko. Pero saan mo ilalagay? Lord, ipakita mo sa akin. Dahil niyan po kayo manalangin. Manalangin po tayo. Wala po sa pagkakapikit ng bawat isa po sa atin. The Lord knows your heart. Alam ng Diyos yung puso mo ngayon. And I guarantee you, sa bawat isa sa atin dito, walang magkasabi na ayoko na magbahagi, ayoko na gawin yun. Walang magkasabi sa atin doon. Ayoko na yung isang tao hindi makakilala sa Panginoon. Walang magkasabi sa atin doon. Pero sandali ko sa pinasabay, Lord, gusto kong maging kabahagi doon na umabot doon sa mga taong yun. Hindi yung wala ako, hindi yung kulang ako. Bagtos kung ano yung meron ako ngayon, Lord. May kalakasan pa ako, Lord, gamitin mo to. May resources ako, Lord, gamitin mo po ito. May lugar ako, gamitin mo po ito. May talento ako, gamitin mo po ito, Lord. Para mailid ko yung tao na to papalapit sa'yo, Lord, gamitin mo. Pwede ba sabihin mo sa Panginoon, Lord, minsan palumalapit po ako. Gamitin mo po ako. Yung meron po ako ngayon, gamitin mo po.
Gamitin mo po, Panginoon, para maabot yung mga tao sa paligid namin, sa paligid ng church. Higit sa lahat, Panginoon, yung pamilya ko din, na mga hindi pa nakakakilala. Some of them, Lord, di pa nakakarinig ng salita mo. Some of them, Lord, may mga bagay pang kailangan makilala kanila. Lord, ilip mo po ang mapalangin sa kanila. Gamitin mo po ako. Lord, wag na po akong mano ng mga tanong. Wag ko na po sanang ma-entertain yung mga kakulangan ko. Wala na po. Bagkus, ma-encourage po ako yung meron po ako at yun yung magamit ko para po sa inyo. Lord, may mga binibigay ka ng mga tao sa isipan ko. May mga nilalagay ka na sa puso ko, Panginoon, ng mga tao. Hayaan mo po na makapag-minister po ako sa kanila. At sa sandaling ito rin, marahil din naman, kaya hindi natin totally mayakap yung panawagan ng Panginoon na maging bahagi. Baka din naman, marahil din naman, wala ka pang naalala ang pagkakataon na tinanggap mo ng Panginoon. Kaya ikaw, kaibigan, sa sandaling ito, kung wala kang naalala ang pagkakataon sa iyong buhay, na kinilala mo yung Panginoon, maaaring magsundan mo yung panalangin. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa biyaya mo. Maraming salamat sa kaligtasang kaloob mo po sa akin. Sandaling ito, Ama, inaanyayahan kita sa buhay ko na manahan bilang aking sarili, Panginoon, at tagapagligtas ng aking buhay. Sabihin mo ito, ako po'y nananampalataya mula ngayon hanggang sa ikaw po dumating, pangalan ng Panginoon Jesus. Patuloy po tayo manalangin. Mananampalataya, IBC Manila, gusto ng Panginoon maging kabahagi tayo. At gusto ng Panginoon, ikaw yung isa sa mga bagay na gagawa niyo. Lord, hayaan mo po. I-allow mo po, Panginoon. Kung nasa saan man po kami ngayon, maaaring nasa school, maaaring nasa bahay, maaaring nasa trabaho, maaaring nasa mga kapitbahay lang, or sa pamilyang meron po kami, gamitin mo po kami. Lord, ayaw namin maging mabawang Kristiyano. Ayaw namin maging sagnat na mananampalataya. Gusto po namin gumagalaw. Gusto po namin kumikilos. Nang sa ganun, mapakita namin yung dahilan kung bakit din kami naligtas para may makakilala din, Panginoon. Sa pamamagitan ng buhay na binago mo sa amin. Gamitin mo po kami, Panginoon. At patuloy ng aming pong dalangin, kung ano man po yung pandaraya, kung ano man po yung kasinungalingan maaaring ilatag ng kaaway sa amin. Sa pangalan ng Panginoon, iniwawaksin po namin, huwag niyo pong hayaan, Panginoon, na ma-entertain namin yung mga ganong idea. Bagkus, ma-encourage kami lagi ng salita mo. Maging malalim kami sa salita mo, Panginoon. Send the right people, Panginoon, that will encourage us na ginagamit yung salita mo. Send us the right people, the right person, Panginoon, para ilip kami, ma-encourage kami ng salita mo, Panginoon. Higit sa lahat, yung iyong salita ang magpasiyan natin lagi. Maraming salamat po sa bawat kapatiran ko po na nandito, sa bawat kapatid ko po na nandito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, ngayon pa lang, may mga tao na silang iniisip. May mga tao ka na po nilalagay sa puso nila. Hayaan mo pong makapag-ministeryo sila, Panginoon. Malaya kang makakilos sa bawat isa. Patuloy na binabalik po namin ang pagpupuri, ang pagtataas sa dakilang mong pangalan, Panginoon. Pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen.